walang ginagawa. Eh, tayo rin walang ambag, walang ginagawa eh. Gusto natin, susubo sa atin lahat, di ba? Dapat talaga mag-research, alamin yung mga karapatan, benepisyo bilang hindi lang bilang isang manggagawa, bilang isang mamamayan, di ba? Dahil lamang ang may Alam, di ba? Yun na. Pero going back sa benefits, partner, no, para malaman pa ng ating mga kababayan, paano naman yung death at burial o funeral benefits? Yes po. So sa mga empleyado natin, yun nga, ayaw naman natin pero yun, nawawalan ng buhay dahil sa mga trabahong ginagawa po nila, nagbibigay din po tayo ng death and funeral benefits. Yung death and funeral benefits natin, iba po siya sa death and funeral benefits na ibinibigay ng SSS sa private sector. Okay? Pag-usapan natin yung sa private sector, Ma'am Tina. So, kay SSS kasi may funeral benefits sila. If I remember it correctly, parang ang range ng funeral benefit nila is 20 to 60,000, depende sa contribution natin. Yes po. Kay ECC, fix po yung funeral benefit natin na 30,000 pesos. 30. So, on top of Bukod pa yan SSS sa funeral, SSS. na nakukuha po nila, may 30,000 pesos na additional funeral benefit yung beneficiaries niya from ECC. At pagdating naman po sa pension, may pension sila from SSS, may another pension from ECC. So dapat, kung work-related yung cause of death ng worker po natin, dalawang pension, Ayan. yung nare-receive Tatandaan nyo ba, huwag kayo malito, work-related itong ECC. At very clear, bukod pa. Whether Bukod pa yan. ano pa man yan, dahil meron kang inambag dyan, makaka-claim ka dyan. Pero itong ECC is work-related. Para malinaw, baka Yes, malito yung mga tagapakinig. Yes. I-echo nyo, sabihin nyo sa mga may kakilala ganyan nyo na benefits. merong ganon. So, yung magko-file is the paano yun? Immediate family? Family or kung like sa SS kasi partner, merong yung primary, in the absence, merong secondary dapat na tumatayong mag-claim. Sa ECC, paano to, Alvin? Ganun din, Sir Bong. Primary beneficiaries, yung priority natin pagdating sa filing at claiming ng benefits natin. Kung legally married yung namatay natin na worker, of course, yung legal spouse, yung entitled to file and claim for EC benefits. Kung hindi naman, kung single halimbawa, yung parents po ang entitled to avail yung mga benefits po natin. So, in the absence of the parents, yung kapatid naman. Kapatid, at anak. hanggat sagad natin lahat kung sino na yung dapat. Okay. Yes po, tama po. Yeah, malinaw yan. Malinaw sa mga po, tagapanig etong, natin na meron tayong programang ganito ang gobyerno under ng Department of Labor and Employment. Dapat lang talaga alam yan. No? Hindi ako nahiyang sabihin na hindi ko pa pala alam tong yung extensive. I know na merong ECC. Pero yung mga dahil nga hindi naman nangyayari sa'yo, di ba? Oo. At minsan nakakaligtaan na rin natin. All we know is SS lang tayo, covered tayo, yun na yun. Ito, di ba, may burial at death may benefits. death. Basta work-related, di ba? Hindi pwedeng, bakit ganun? Pas wala. Yun. Tatandaan nyo yan. So, dapat malinaw. Oo. Kaya nga may nagtatanong dito, sabi daw, paano daw yung wala kang trabaho at nagkasakit ka, pwede daw bang mag-file ng sickness? Ito po ay para sa mga may trabaho, self-employed, active na worker o employee. Basta yung prescriptive period ay 3 years. Sa lahat po ng benefits yan applicable? 3 years yung prescriptive period natin. Bagitin ko na rin, Sir Bong, Ma'am Tina, pagdating sa prescription natin, 3 years in general yung prescriptive period natin. Pero halimbawa, nakapag-file at nakapag-claim na siya ng SSS benefits niya, pagdating sa private sector po, automatic considered filed process na rin yung EC benefits niya. Ito yung deemed filed principle na tinatawag po natin. Sabay. So kapag ganung mga pagkakataon po, automatic nag-stop na po yung prescriptive period natin. So kung minsan, kahit lampas na ng 3 years, 5 years ago, 10 years ago, halimbawa nangyari yung contingency, nakapag-file siya ng SSS, tapos ngayon lang niya nalaman na may EC benefits pala, pwede pa rin pong habulin yung benepisyo natin, nung beneficiaryo niya or nung worker natin mismo. So, importante ay malaman namin sa iyo, Alvin, paano, saan namin kayo makontak, gaano mga ba ito tanong. kalawak yung pag-disseminate nyo ng information dahil baka sa iba hindi ito inaabot eh. Oo, saka nagsasagawa ba kayo ng mga seminar para sa mga employer, para sa gantong klase ng benepisyo para sa kanilang mga Baka manggagawa? dapat kayo rin ay maglagay dito ng announcement lagi sa Correct. DCRH. Oo. Di ba?
Actually, Sir Bong Tita, may program kami Anong with tagline ninyo? DZRH. Anong sinisigaw ng ECC? Meron ba Yes, kayo may ganun? program tayo na #work-related po yung programa natin sa DZRH na nahinto lang last Okay. year. So, titignan natin kung ano nyo makaano ulit? po tayo. Ano nyo? At, Kunin nyo kaming... Nagawa na natin ng renewal. Oo, kunin nyo kaming anchor. Kaya nyo yan. Okay. Sige po, tingnan natin. Pero going back sa mga seminars po, actually kakagaling lang ng team namin sa Basilan itong nakaraang linggo para ilapit yung programa, yung information natin sa mga manggagawa natin sa Basilan. So, pagdating naman sa information dissemination, sasagawa tayo ng mga advocacy seminars, in-house seminars sa mga kumpanya, sa mga manggagawa po natin. So, kung may mga, yung schedule po ng seminars natin, makikita natin yan sa Facebook page po ng ECC. Pwede rin po na mag-request mismo yung mga kumpanya sa amin kung gusto nilang magsagawa kami ng extensive EC orientation para sa mga employees po nila. Tinatanggap po natin yan. So nagpapadala tayo ng mga information officers kami, nagpupunta mismo sa mga kumpanya para mag-conduct po ng orientation. May mga online seminars din po tayo. So nagka-conduct tayo ng online seminars about ECC every Wednesday. So publish po yan sa mga social media platforms ni ECC kung paano mag-register, kung paano mag-attend ng online in-house seminars po natin. Tapos every Monday and Friday po, may online public assistance din po tayo just in case may mga workers tayo na hindi makapunta sa aming mga opisina. At may access naman sa internet. Pwede po sila mag-join ng online public assistance natin every Monday to Friday just in case may mga katanungan or may mga concerns po sila pagdating sa programa po natin. So maliban sa mga seminars na kinakandak natin dito sa NCR, yung mga regional offices din po natin, nagkakandak din po sila ng kani-kanilang mga advocacy seminars sa mga regions po nila. Meron ba kayong FB, hotline, Page? TikTok, at kung ano-ano pang sa social media para, alam niyo naman yung iba, yan na lang lagi ang pupuntahan. Hindi na panahon namin, partner, kukuha kami ng Directory Philippines. Mga yellow pages pa sa atin nun, Sir Bong. Yes po, present po kami sa Facebook. Just search for Employees Compensation Commission. Okay. Para ma-follow nyo po kami. Meron din kami Viber, Instagram, YouTube, of course, our website, ecc.gov.ph. Ang hotline po natin is 8896-7837. Pwede po kayong tumawag doon just in case. 8896-7837. 37. Correct po. Yan po ang ating hotline. Hotline. Alright. Okay, with that, kami magpapasalamat at na-inform even kami at I'm sure ang mga tagapakinig. I-echo natin to at itong ating episode na to, partner, ay palaganap natin sa ilan lang friends mo sa FB? 98 million? Uy, 99. Kulang ako, sorry. Kulang. So, Alvin, maraming salamat sa pagbahagi. Of course, it's an advocacy and from your end din. At of course, sa amin. At sana marami tayong na-inform at nagkaroon ng pag-asa, lalo na yung 3 years yung pa, aking di ba kapatid. pala, May laban-laban pa tayo. Hindi ito usapin kahit sino pang malaking kumpanya yan, di ba? Ito ay naayon at sinasabi, mandato dapat na ito ay yung mga ganitong programa ng gobyerno dapat nating pinakikinabangan at huwag tayong matakot dahil nandyan ang gobyerno natin. So with that, maraming salamat, Alvin. Hanggang sa susunod at sana abangan namin na babalik ang ECC sa DZRH. Nandito lang kami ni Tina. Oo. Mahusay ito si Sir Alvin. Okay. Salamat din po sa pag-invite sa amin. Mag-ingat po tayong lahat. Sige, maraming salamat. Mr. Alvin Garcia, Information Officer 4 ng Employees Compensation Commission. Magbabalik po ang advokasya makalipas lamang ang ilang paalala. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Calafabdon, amoy nakaka-joyful. Kalalafakon! Kalalafakon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabdon, amoy nakaka-joyful. Kalalafakon! Kalalafakon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabdon, amoy nakaka-joyful. Kalalafakon! Kalalafakon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabdon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Isa sa gawa, wag lang sa salita, kamay ay itaas. Balik tayo sa programang Advokasya. Muli kami po inyong nakasama, Bong Ariola at aking partner. At Tina Nolasco. At susunod po ang special on Saturday. Of course, makakasama niyo Dr. Cesar Chavez. At muli, aming pakikiramay po sa pamilya ni RH29 Boy Gonzales. Nakikiramay po ang kami, this advocacy at ang buong DZRH family, MBC family. With that, hanggang susunod pong Sabado, kami po ang inyong nakasama. Ako po si Bong Ariola, nagsasabing, disiplina muna bago demokrasya. At aking At partner, ako naman po si Tina Nolasco na nagsasabing walang advokasiyang maliit, basta't malimit. maraming Maraming salamat. Happy weekend. Bye-bye.